Sinungaling itong spokesperson ng Malacanang. Noon, inaatake niya si Marcos. Ngayon, pinagtatanggol na niya. Atakdog noon, pero tuta na ni Marcos ngayon. So, Ayan mga kababayan, pag-usapin po natin ngayon to, no? Itong banat ni Manong Chavit Singson dito kay kay Auntie Claire Castro, mga kababayan, spokesperson ng Malacanang. So, dati daw, atakdog ay ano ni PBBM. So, yung kalaban ni PBBM ngayon, atakdog na daw ng Malacanang, mga kababayan. So, matindi itong banat ni Manong Chavit Singson, mga kababayan, dito kay Attorney Claire Castro. So, pag-usapan natin, mga kababayan, so ito po yung mga top corrupt officials daw na kumobra sa flood control projects. Pinangalanan na ni Manong Chavit Singson. So, ito na, panoorin natin. Locally with multivitamins A, B, C, D, and E. My daily vitamins. history won't forget. Unti-unting lumalabas ang katotohanan sa flood control project. Corruption started in 2023, 2024, and 25. Gumagawa na sila ng pera noon 23, 24, 25. Pinakamalaki yung 25. Pakinggan natin ang ibang naglakas loob na magsalita sa Congress na dapat gayahin ng iba. Sino po ang unang may responsibilidad? Ang Pangulo. 2023, CAA, sinalauna ng Kongreso. Binawasan ng pondo niya ng halos 300 bilyon. Hindi nangyari yan sa kasaysayan ng mga naging Pangulo sa Pilipinas. Pinabayaan niya, hindi siya kumibo. Yung kabinete niya, hindi kumibo. Specific yun. 2024, binawasan, sinalauna ng Kongresong ito, 500 billion. Binawasan ng President's budget, hindi kumibo ang Presidente, hindi kumibo ang ating mga kabinete. 2025, 473 billion, pati yung mga pondo para sa mga flagship projects ng Pangulo inalis. Kaya na-delay na lahat ng mga proyekto. Hindi pa rin kumibo ang Pangulo. Hindi pa rin kumibo ang kabinete. Number one na may problema, command responsibility ang ating Pangulo. Very specific yan. Pangalawa, pinsan ng Presidente. Ang ating Speaker noon, si Speaker Romualdez, hindi ba sila nag-uusap? Pisang buhay. Maraming salamat, Congressman Nahigaya Rize. Sana maraming gagaya sa iyo, si Manong Chavit po. Okay. Pakinggan pa natin ang isang vlogger para hindi nyo sabihin na ako lang nagsasabi nakapansin. Ang vlogger, pakinggan natin na nag-comment si Michael Cayo para pasalamatan natin. Kung dalawa lang nakakaalam, Romualdez at Saldico, yung ibang mga politiko na kinabang, ang alam nila si Saldico at si Romualdez lang. Pag ang presidente ngayon ay inimbestigahan yung ibang kasama sa baba, legit yun. He can do that. Kapag inatake ko at gusto kong ipakulong yung ibang involved, can I do that? Without implicating myself. I become a hero. Hindi na ako nagsasabi. Siya ang gumawa, pero siya pa rin yung hero. Kaya sinungaling ang mga nagkukukain na tao. Malala na. Wala na mangyayari sa ating bansa. The only reason na nahuli niyo si PBBM ngayon, dahil kumanta si Saldico. Yun lang yung reason. Pero sa paper trail, wala. Romualdez is an evil genius. Romualdez is an evil genius. So ito po nangyayari mga kababayan sa mga hindi pa nakakita itong mga ito. So tuloy lang natin para makita natin lahat. Salamat Michael Cayo. Sana maraming gumaya sa katapangan mo, Manong Chavit Singson.
Panireklamo ng Pangulo tungkol sa 2025 budget. Presyo, nagagalit siya. Presyo, Manggabian recognition. Presyo, may binago siya pero pinirmahan pa din niya. Inaprubahan pa din niya. So, pinirmahan pa rin. Alam na niya na scrutinize niya. He read 4,057 pages. Sinigurado niya na nandun yung pinasaksak niya na 100 billion na pinasaksak kay Sandico at sa kay Martin Romualdez. Siya nagsabi, binasa niya, scrutinize niya, tinanggal niya. Tinanggal, kuripot tong Ilocano ito, tinanggal, kunti lang eh. 1 billion 15. So, inaprubahan pa rin yung 98 billion 850 billion. Let me respawn in Rome, please. Yes! Our city currently has a population of 9. Magician President, PhilHealth. Ito ang grabe sa lahat. Ang PhilHealth, hindi pera ng gobyerno ito. Pera ng taong bayan. Pera malilit na tao, mga empleyado, lahat. Hindi nagaling sa gobyerno ito. Pera ng taong bayan. Naipon sa PhilHealth, 89 billion was ordered back to the National Treasury para may nakawin lang. Nawala. Pati yung PDIC na kontribusyon ng mga bangko, in case of magkagulo, may insurance. Nawala rin. Tinanggal din para meron sila sinagad. Ang 2025, sinagad nila. Bongbong Marcos, alam niya lahat ang kalukuhan, but he tolerated it. Tinolerate niya para may kasama siya. Kaya wala ba kaibigan ngayon? Sa Senate, sino ang majority? The silent majority. Wala nang umiibig sa Senado. So, bago lang ituloy ko ito at 19 billion mas order back. And then, paggawa ng National Expenditure Program, the General Appropriation Act, ang unang-una, na humingi ang 74 billion. The Magician President for the first time in the history of PhilHealth, 2025 budget, zero. Dahil yung hiningi sa ito yung DA. Hindi aandar itong Philippine budget. Unang-una sa lahat, budget ni Presidente. PhilHealth requested, because wala na pera, they requested na isuli sana 74 billion PhilHealth. Dahil 89 billion ang kinuha. Nandyan yan. Malinis kasi ito eh. At ang mga allocables, nandyan sa loob. Bastusan na ito. Papakita ko na allocables mamaya. Ang budget na inihanda ang Office of the President, kasama ang DBM, DPWH, and lahat ng department, mag-submit. PhilHealth nag-submit ng 74 billion sa PhilHealth. Now, pinirman niya. Hindi ko to kung hindi niya pirmahan. He signed it. It went to Congress, dagdag bawas, nandiyan pa rin ang 74 billion PhilHealth. Pagpunta sa Senado, nandiyan pa rin ang 74 billion PhilHealth. By CAM, dito sinaksak lahat yung mga gusto nilang 100 million na para kay Bongbong Marcos. Yun lang, pero pera pa yung iba. Almost all department meron anomalya. So yung 100 billion na pinasaksak ni Bongbong Marcos kay Sandico at Martin Romualdez, dito sinaksak. Dahil sa BICAM, kukunti na lang ang tao. Tapos, nandiyan 74 billion PhilHealth. Pagkatapos yan, pupunta na sa
Proposed General Appropriation Act. Propose lang yan dahil ang GAA, maging batas lang pag pinirma na ni Presidente. So dito, nandiyan pa rin yung 74 billion PhilHealth. Pareho pinagbutuan to. So, wala nang makikita ito sa Congress, magbubutuhan lang, aprubahan. Wala nang makikitang tao, wala nang makikitang papel sa Senado, pagbubutuhan lang, ay approve. Pag na-approve na ang proposed GAA, babalik na kay Presidente. Ito na yung sinasabi niya na he read 4,057 pages. He scrutinized it, studied it, at nagtanggal ng ito. Pagsusuri ng Presidente, Philippine 6.32 trillion GAA at tinanggalan lang ng 194 billion, ngunit mula sa 1 trillion budget ng DPWH, tinanggalan niya ang 26 billion lamang ang tinanggal. At iyong ang 100 billion na siningit ni Martin Romualdez at Saldico para kay Bongbong Marcos ay binawasan lang ng 1.15 billion lamang ang tinanggal ni Bongbong Marcos. Siya lang pwede magtanggal, siya lang pwede magdagdag dito. Pampaganda lang at sa taong bayan. Ibig sabihin, inaprubahan pa rin ni Bongbong Marcos ang 98.85 billion na isiningit para sa kanya. So, he made mention, he scrutinized it, he studied it, he read 4,057 pages. Tinignan lang niya kung nandyan yung 100 billion na para sa kanya. Pinirmahan niya. Naging patas na. So, gano'n ang pang-ikot to. Now, magician ka ako, now you see 74 billion PhilHealth sa NEP, now you see 74 billion PhilHealth sa Congress, now you see 74 billion PhilHealth sa Senado, now you see sa BICAM 74 billion PhilHealth, sa proposed GAA 74 billion PhilHealth, pagbalik sa kanya, nawala. So, magician nga ako. Now you see, 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 now you don't. Magaling na magician. Hindi lang kurap, magician pa. So, anong klaseng gobyerno ngayon dito? Gising ang ating mga kababayan. Magising tayo lahat. Huwag tayo pabudol. Maliwanag. Nandito na ang prueba lahat. So mga abogado, alam nyo lahat to. Nandyan na ang prueba. So, of the 100 billion insertion of Saldico and Speaker Martin Romualdez, first cousin of BBM, for Bongbong Marcos, BBM vetoed only 3 projects worth 115 billion. This means he approved the rest of the 98.85 billion insertion, of which they delivered to Bongbong Marcos, 25% commission. Aliwanag po yun. Pinirma niya. What's better after 50 when? Gym or Tai Chi? One builds ego. Next. Sa susunod na papakita ko sa inyo na ang pera ay makapangyarihan. Magbabago ang tao. Example, Jose Claire Castro, official spokesperson of Malacanang. Ayan na. Talaga si PBBM, grabe ka naman. First time ko siyang nakitang ganyan. Oo, grabe. May pangiti-ngiti pa. Grabe ka, PBBM. Alaskador. Nang aalas ka na siya. Nang may ngiti. Diba? Pero, sober. Walang mura yan. In fairness, mga kapatid. In fairness, walang mura. Pero grabe ka, PBBM. Ngayon ka lang namin nakita ng mga kakli na ganyan, ha? Tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Ang nakakataka part na ganito, ilan na ba ang advisor
ni Pangulong Marcos maliban sa mga sekretaris niya. Ibig bang sabihin nito, partner? Di ba pag sobrang dami mong advisor, parang lumalabas, wala ka talaga. Wala ka talaga. Wala ka talaga. Wala ka talaga. Wala alam si BBM. Claire Castro nagsasabi. Diba? Ang dami mong advisor, tapos may secretary ka pa, tapos may UC ka pa, may ASIC ka pa and everything. Wala ka talagang alam. So it's so sad na nangyayari ito sa panahon ni PBBM. So I hope, di ba, sana ito, makita ni PBBM. Daan ng korupsyon. Yes, I agree. Ang MIF, oras na makuha niya, kopya ng bill. Ay talaga? Eh, siyempre, Eh, teka kasi- lang, hindi niya nababasahin? May pirma na lang siya, basta-basta? Urgent nga. Urgent. Urgent. Ganon? Oo. Pikit mata? Ewan ko lang, siyempre. Babasahin pa yan ng Pangulo bago niya ito pipirmahan. Oo, dapat Oo. ganun, partner. Diba? Dapat basahin niya muna, hindi naman pagkabigay sa kanya, pirma na agad. Ano yun? Babasahin pa ba ito? Kasi urgent. Urgent nga. Ay, nako, partner, di ba? Pag binabasa natin itong mga news na to, Oo. bakit pa parang ang nangyayari ngayon, partner, Oo. especially itong sa mga lawmakers natin, parang sila yung nagiging lawbreaker. Mhm. Di ba? Lawmaker na lawbreaker. Di ba? Partner, doon pa lang sa pag-certify na urgent ito, hindi na ito naaayon sa Constitution. Kasi mag-certify ka lang as urgent at pwede madaliin. Kapag ka meron tayo, pag may public emergency, o yung kinakaharap mo na yung calamity. Ngayon, nakita nyo, attack dog laban kay BBM ito. After 13 days lang, yung last na banat niya kay BBM, after 13 days, Claire Castro was appointed USEC of the Presidential Commission Communication Office with a budget of 2.4 billion. Nagbago na. Attack dog pa rin, pero tuta na ni Marcos. Ayan na. Ang pagsasampa po ng kaso ay hindi pang optics lang. Kailangan po talaga ng ebidensya. Hindi po ibig sabihin na po siya ay dinamay. At alam po natin, at alam din po ng Pangulo na siya ay walang kinalaman dito at saka po mismo ang nagsimula ng pag-iimbestiga ng mga anomalyang flood control projects. Hindi po siya nababahala dahil alam po niya ang katotohanan at kami po mismo ang magbibigay sa inyo ng mga detalye para malaman po ninyo mga sinasabi ni Saldico ay pawang katang-isip lamang. Sinungaling itong spokesperson ng Malacanang. Noon, inaatake niya si Marcos. Ngayon, pinagtatanggol na niya. Attack dog noon, pero tuta na ni Marcos ngayon. So, doon tayo sa Alecobos. Ayun mga kababayan, ano masasabi nyo dito sa banat po ni Manong Chavit Singson dito kay Claire Castro at dito sa isiniwalat niya no, ng mga top corrupt officials di umano na kumobra daw sa flood control anomaly. So mag-comment kayo mga kababayan sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel mga kababayan. So maraming salamat po.